Good afternoon. Isang maulang afternoon. Pero ito, namalengke tayo. At namalengke tayo ng gulay. Para ngayong hapon ay magluluto tayo ng afritada. Pumili ko ng karne ng baboy. Meron tayong carrots. Pumili tayo ng chickpeas. Ayan, chickpeas. Pampalapot ng prito tayo ng kaunti, pero yan ay extra lang yan. Ayan, chickpeas, carrots, saka baboy at sili. May mga ingredients pa yung kulang, pero kapakita ko sa inyo yan. Yan ang lulutuin natin ng afritada ngayon. Meron tayong pork, meron tayong chickpeas, sibuyas, may bawang, toyo, meron tayong red pepper, at may carrots tayo. At meron din tayong tomato sauce, pero ang gamitin natin ay ketchup. Yan, para medyo manamis-namis ang aking afritada. Ayan. So, gagawin ko lang, hihiwain ko yan at papakita ko sa inyo pagkatapos na hiwain.
Sibuyas. Ayan mga kaibigan, ready na ang ating mga ingredients. Syempre ang ating karne. Gumamit ako dito ng pork shoulder. Meron tayo diyang bawang. May sibuyas tayo. Ang ating mga gulay, carrots, red pepper, at ang ating chickpeas or garbanzos kung sa ating tawagin, at ang ating panimpla, andyan ang toyo, ang tomato sauce, at syempre ang salt and pepper. Kaya abang-abang, lulutuin natin yan mamaya.
Ayan, umpisa na natin magluto ng apritada. Naglagay tapos nalagyan ko na rin ng mantika. Hintayin lang po natin siyang uminit. Tingnan natin kung mainit na yung mantika. Dito, lagay na po natin yung bawang. Ito po ang bawang. Ayan po bawang. Dinamihan ko ng kaunti yung bawang para medyo mabango siya. Haluin na natin hanggang sa mag-turn brown. Then isusunod natin ang sibuyas. Disclaimer lang po, ito po ay aking sariling recipe o sariling way po ng pagluluto ng apritada. At nasa sa inyo kung gagayahin nyo para matikman nyo kung gaano kasarap ito. Ngayon po, ayan po, medyo brown na yung bawang. Sunod po natin itong sibuyas. Ayan. Halo-haloin natin, tapos hintayin natin mag-caramelize yung sibuyas niya. Makikita niyo naman, medyo siya malambot at shiny yung sibuyas kapag medyo caramelize. Ayan, tulang natin yan. Ilang minuto lang yan at yan eh medyo malamig. So ready na siya. Bawang at sibuyas pa lang, amoy mo na, ang bango na. Tapos nito ilalagay natin yung ito, lagay na natin yung karne na ating hiniwa kanina. Yan. Yan natin na dahan-dahan. Yan natin yan. Medyo dinamihan ko ng konti para masarap kumain. Okay, halu-haluin natin. Halu-halo na, balikan lang natin yung karne para maano siya ng mantika. Sa akin, dito, tatakloban ko na to. Hahayaan ko lang siyang kumulo sa sarili niyang yung moist ng karne. Kasi lahat ng moist ng karne niya lalabas niya. So, ayan, takloban po natin. At mga 5 to 10 minutes na hanggang sa medyo magkumulo siya at mag-produce siya ng kanyang juice. So, 5 to 10 minutes, hintayin natin dito. So, ito na. Kumulo na siya.
Ayan. Nakita nyo, kumukulo na siya. Nag-produce ang nagano siya, lumabas yung juice ng karne. So, pwede na natin lagyan natin siya ng konting soy sauce. Ito, ano lang to, pampakulay. Ayan. Para hindi ka, konti lang. Kasi, inasinan na natin yung karne kanina. Lagyan na natin siya ng asin, iginisa natin. So, tapos, lagay natin yung tomato sauce. Yan ang magpapapula dyan. Yan natin. Tapos hayaan ulit natin siyang kumulo. Hayaan ulit natin siyang kumulo. Another 5 to 10 minutes. So 5 to 10 minutes dahil depende yan sa karne ng ginagamit nyo o sa part ng baboy na gagamitin nyo. Tulad na sabi ko, ginamit ko dyan ay yung shoulder joint. So medyo hindi naman siya matigas pero malambot na makunat. So hayaan mo natin kumulo, balikan natin. Ayan, mga kaibigan, kumukulo na siya. So dito ilalagay ko na dito yung aking chickpeas o garbanzos. Ito yung garbanzos, ito'y nagpapalapot. Minsan, ng iba, dinudurog siya o minamar siya para maging malapot na malapot talaga yung kanilang sasa ng ulam. Pero ito, hindi ko na siya dadagdagan ng sabaw kasi nag-juice yung ating karne. Marami na siyang So, then, lagay na rin natin itong ating carrots. Ayan. Medyo malalaki yung aking iwan na carrots kasi paborito ko yung carrots. Or, passion. Ayan. Then, lagyan na rin natin ng mga pampalasa. Lagyan na rin natin ng paminta. At syempre, lagyan na rin natin ng konti pang asin kasi naglagay tayo ng mga gulay. Lalagyan ng at kung mapanlasa nyo hindi pa siya maala, nasa sa inyo, pwede naman yung dagdagan pa ng kaunti. Ayan, takloban po natin at kaya natin siyang kumulo ng ilang minuto pa hanggang sa lumambot ang karne, lumambot ang carrot. Malambot na yung karne pero yung carrot antayin natin lumambot at yung sarsa niya mas lumapot siya. Laban ulit natin. Ayan. Oops. Ayan, kumukulo na. Ayan. Hayaan lang po natin na maigay yung sabaw niya para medyo lumapit sa kanyang salsa. Sarap niyan. Malambot na yung kanyang ayan po din natin kumulo. Natin medyo may sabaw pa yan. Kakalaban ulit natin at hihinaan po natin na apoy para medyo slow po para hindi siya masunog kasi
masusunog yung ilalim niya kasi ano yung salsa niya medyo lumalapot. Yan, hinilaan natin apoy at babalikan natin yung mamaya. Yan, sarap. Ayan mga kaibigan, ano na siya, malapot na yung kanyang salsa. Dito pwede na natin lagay ating red pepper. Ayan mga kaibigan, red pepper. Simang natin yan kasi dali lang siya maluto. Yan natin siya. Isising pa rin natin ng konti yung salsa niya. Para mas maganda. Haluin natin ulit. Ayan. Malapot na siya. Masarap to. Nakapagsaing na rin tayo. Meron na tayong bagong kanin. Ayan. Ready na siya. Itikman natin to. Asin ko pa ng kaunti. At ready na siya. Sabaw niya, ano na, malapot na. Ready na siya. Pwede na natin siyang patayin. At siyempre, titikman natin yan. Bye guys.